We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Ay! Good morning po! Naku, nakakapagod mga sis. Mag-ayos itong mga laruan at saka itong mga regalo na ibibigay po namin sa GMA Foundation para naman sa mga batang kapuspalad ngayong Pasko. Alam niyo mga sis, ang sarap talaga ng feeling pag nakakapag-share ka ng blessings mo sa ibang tao. Bakit? Ang ganda naman Maingay. ng sound. Lalo na sa mga bata ngayong Christmas. Pero kanya-kanyang paraan yan. Si Direk nga nagpupunta pa yan sa Malate sa pagdating ng 16 ng madaling araw at namimigay siya ng mga bola, french fries daw. Sana join tayo, no? French fries at hamburgers sa mga street children. Sama mo naman kami dyan, Direk. Iba-ibang klase ng pagbibigay yan. Yung iba nag-a-adapt ng bata sa Pasko dahil ang sabi nila maganda raw yung maranasan din ng mga batang walang magulang ang magkaroon ng magulang kahit temporary lang. Minsan nga nagiging ending, tuluyan na nilang ina-adapt. Correct. Kaya today, ang mga co-workers natin sa industriya ay makakakwentuhan natin kung ano-ano bang iba't ibang klase ang ginagawa nila pagbibigay tuwing dumarating naman ang Kapaskuhan. Pati na yung saya na dulot yan. Sa umagang ito, in-encourage namin kayo na makapagkwentuhan sa amin at alamin ang dulot ng saya ng pagbibigay. Let's always, always give love on Christmas Day. Please welcome Miss Cristina Panera. People making lists, buying special gifts, taking time to be one to one and all. It's the time of year
tamang oras dito lang sa Sis! Sa tao, mga sis, yung mapagbigay. Yung iba, hindi basta-basta nagbibigay. Pero may mga tao naman na alam nila na ito ang dapat gawin. Paano kaya nila na-discover na kailangan o magagawa pala nila ito? At ano-anong kanilang ways of giving? Yan, kwento namin sa inyo kung sino mga makakasama natin at matatanong natin ngayong araw na ito. Siya po ay nagdo-donate sa mga charitable institutions for kids every Christmas and on special occasions, katulad ng wedding nila ng kanyang asawa na si Dingdong Abansado. Kasama po natin si Jessa Saragosa. Hello. Ayun, welcome back. Thank you. Ito naman po siya ay nag-donate. Dinonate niya po yung napanalunan niya sa isang game show sa church niya na Brahma Kumaris Meditation Center. Dexter Doria. Hi. Hi, James. 6 years na po siyang volunteer sa White Cross Children's Home. Miss Christina Pexon. Hello. At, haba. President po siya ng Unang Hakbang Foundation. President din siya ng Helping Foundation. At president pa rin siya ng Munting Paraiso Foundation. Ricky Reyes. Good morning. Hindi naman president, kita baka kasama lang. Kasama lang. Yeah, spearheading the program. Pero parang Ganun ganun rin din yun. yun, Ito naman. O, di bale. Ito naman ang susunod nating kasama. Siya ang advertising officer ng Citizens Crime Watch. Ano kaya yun? Julio Diaz. Talima Philippines. Ha? Citizen Congress. Ano? Talima Philippines. That's tagapagtanggol ng lipunan at mamamayan. Tagapagtanggol ng lipunan at mamamayan. Ang galing. Mali yan, mali. Hindi. Not even close. Not even close. Ang layo. Ano yun? Talima. 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 Tagapagtanggol ng lipunan at mamamayan. Lipunan at mamamayan. Okay. Ito naman, President po siya ng Visayas Mindanao Incorporated of California, Gloria Sevilla. Hi, hello. Good morning. Good morning, everybody. Ano nagtulak sa inyo o naging inspiration nyo sa pag-volunteer, sa pagtulong, sa pagbigay? Ako, for me, I'm finding my happiness. Kasi yung pagka ikaw sikat na, pag ikaw may pera na, at may kaya ka na sa buhay, money will never make you happy. Okay? Yung kaligayahan mo sa sarili mo na gusto mong makita, na at the end of the day, even 7 o'clock in the evening, pwede ka matulog kasi masaya ka na. So, happiness na hindi empty. Yes, yung Happiness na may fulfilling. fulfillment Yung also. fulfilling na, ika nga it's not an investment in this world, but your investment to eternity. Oo, because di ba, parang, kasi minsan may mga tao na nagbibigay, pero meron silang purpose. Ang purpose nun para bumalik sa kanila tenfold. Huwag naman. Diba? But I May think ganon, you should diba? you should learn But how it's to give true. back to the society. Kasi everything in this world is given to us by our society. So dapat ikaw ang magbibigay, huwag ikaw ang kukuha sa society. For me rin, that happened to me na I never thought na magiging newscaster ako. Parang ever since I was a child, dream ko na maging ganito, ganyan. And then I became a newscaster. Tapos dumating yung point na na-realize ko, parang I'm so lucky to be where I am now. And I wanted to give back. Parang, di ba, there are so many other people who have so little. And parang ikaw minsan, di ba, you complain about little things, you didn't get this thing, you didn't get that. Tapos you think about it, ang daming wala. That's No, true. parang it was time to give back something to them. back, that's Diba? right. The Dex. Actually, Ako ba na Actually, ako naman mamigay. Hindi pala. I've always wanted to give, except that I didn't have anything to give. And then there was a chance for me to give on a big time. I mean, for me, that's big time, and I seized on that opportunity. And I told God, I'm gonna give you half of my winnings. And He made me win. I believe it was the act of even just wanting to give that made me win that night. It wasn't my talent or my intelligence or anything. It was because God wanted guided. me to win because for the first time I wanted to give to Him. Actually, it doesn't matter how much you give. Hindi importante kung magkano. the thought of It's it, not even you know? actually money, it's time. It's sometimes the time. It's an Time, effort. Diba? It's the thought that you want It's the intention. It's the intention talaga. Yun ang
Oh, hindi ba? Ikaw In-explain naman, natin. July. Bakit naman? Ano ba yung pinasok mong grupong yan, Julio? Ano ba yung- yan? Paki-explain naman, please. Na medyo nano rin ako. Sa amin kasi parang crime watch ang effect namin. Pero somehow, in service namin, aside from yung nag-ano kami ng mga crime watch, may ano rin kami mga services din kami, like yung mga not pinatubo na. Yung mga yung mga nasunugan, ganyan. Ayan, yung mga sa amin more on nagsasalanta. services, ganun. Oo, basta pagtulong. Pagtulong pa rin yun. And aside from that pala, may sinalihan din pala ako isang another NGO, yung Bright Life for Life Society. Ito, bali sponsor to ng Fujisawa Japan Filipino Community Foundation sa Japan yun. Then, nag-ano rin kami. tumutulong din. Yeah, mga medical mission naman kami doon. Tito Galing, Glo, galing. bakit yun ang napili mo na salihan? Or why did you choose to be in that group? Well, yung bang noon pa, kahit na hindi pa ako nagpunta sa States, nasa Pilipinas pa ako, very active ako sa mga, sa Daughters of St. Paul, sa missionary, dyan sa Taft. Every now and then, nagbibigay kami, pero hindi ko pinapublicize dahil Siyempre. if you want to give, You give. Oh, you Just give. give. And then when my husband was appointed consul and consul general in San Francisco, very active ako sa mga communities. Like, I was the president of Visayas and Mindanao Inc. Nagbibigay kami doon sa isang remote town sa Agusan. Nagbigay kaming television, video, and educational tapes for the students. education. Yeah, For education. And one also in Labason, Zamboanga del Norte. We gave one also, yung set talaga for the students. And we gave money sa yung Pink Sisters sa Cebu. Yeah. Big sister. Si Jessa, she's not involved with any Any group. particular organization. Siya, di ba parang kung ano yung... On her own. Saan, on your own. Wala talagang particular na organization kami binibigyan. So, kung anong ma-discover namin Na bago. na bago or pwedeng mabigyan, magandang So, kukontakin bigyan. natin si Jessa kung meron Lalo tayong na mga dun sa mga bata. Jelly, ako naman ako ay advice to all the people who are helping. Dapat, the more nila i-propagate na tumutulong sila, land it in the papers, land it in television, because, Para nalalaman. I still believe that there's a lot of good-meaning people who really wanted to help. Aware, But the hindi lang point aware. is, hindi nila alam sinong tutulungan, saan tutulungan, anong gusto nilang tulungan. Plus, pag may tumulong sa'yo, alam nila na yung perang tinutulong nila, pumupunta talaga sa Nakakarating. tamang lugar. Nakakarating. So, That's important. right. Kasi minsan meron tayong ganung Importante notion, yan. baka naman mamaya Importante. tumulong ako, hindi naman makarating. May ganun talaga. No, I believe maraming gusto tumulong. That's but then, true. takot na takot lang sila. Baka along the way, Yeah. may mawala na, hindi na. Pero pag aabot alam sa nila dapat. na nakakarating talaga, Lalo voluntarily sila nandiyan sila lagi Kasi yung iba magtutulong. naman kasi nadadala, kagaya yung sa States pa kami yan, let's talk about yung States. Nung pumunta ng Pinatubo, my husband, kumuha ng mga donations doon, mga tent, water, and clothes lang ang gaganda. Pagdating dito, hindi nakarating, kagaya nung airport sa Baguio. Dalawang 40-footer. Ang babago, ang mga tents, ang gaganda, mga damit. Pagdating dito, hindi nakarating. Blankets na gaganda, hindi nakarating sa Baguio. Ang nakarating sa kanila, yung made in the Philippines. Mga tent, and Being resolved. yes, kaya iba nadadala na. That is the very goodness. reason. Yeah. That is the very reason. Most of Nakakarma all yung the mga embassies, international embassies, nagbibigay sila sa mga NGOs and foundation Yeah. rather Because than mas sure sila na na makakarating. nakakarating. Yes, that's right. Ikaw, di ba, parang when heading a foundation, Gaano ba katagal? gaano ba katagal buo? Because there are I people think, who want to put up I think it's the willingness in you that you And really the wanted to time. do it. There's a lot of time involved. naman, Hindi it's not naman, time. pero pag Kasi pag talagang madali, gusto mo, no? it's so easy, madali. Talaga? Basta i-focus mo lang, ano bang gusto mong tulungan? Anong sektor? Kabataan ba? Unwed mothers ba? You have to Street have children? Orphans, Matanda ba? Magpo-focus ka lang. Okay, kailangan meron kang target. That's parang right. ganun. Para hindi cluttered, hindi nagkakagulo yung gusto mong tulungan. Pagbalik po namin, ano naman kaya ang bumabalik sa kanilang mga blessings? Bukod sa sarap na nararamdaman nila sa pagbibigay, they will tell us more about it when we return. Dito sa Sis. We are sisters, always be. We are sisters, we are sisters. Kasi bago pakiramdam na nakakapagbigay ka sa mga nangangailangan at bumabalik ito sa sarili mo sa ibang paraan. Ano kaya ang ilang memorable words na narinig nila mula sa kanilang mga binibigyan? Kanino kaya sila lubusang na-touch dahil sa ginagawa nila? So alam na natin na masarap talaga ang pakiramdam na nagbibigay. Pero iba kung
syempre kayo mismo magkukwento sa amin, kayong involved na magkukwento sa amin kung ano ba talaga ang pakiramdam ng yung kasali kayo sa mga ganitong klaseng mga proyekto. Actually, alam mo, siguro dapat wag natin isipin yung sabi ng iba na pag gumawa ka na mabuti, babalik daw sa'yo ng Panginoon Diyos. Siguro, wag natin isipin yun kasi, you know, the fact that you are happy on what you're doing is enough already. Kasi yung happiness, bihira yun eh. Hindi madaling matagpuan yung kaligayahan ng puso at kaligayahan ng kaluluwa mo. Pag masaya ka sa ginagawa mo, that's it, tapos na yon. Wag ka nang maghihintay pa ng kapalit kasi you're doing this for Him eh. Isa lang naman ang sinabi ng Panginoon, di ba? What you do in the less fortunate brothers of mine, you have done it under my name. Kalagi ko sinasabi, pag nagsisimba tayo pag linggo, isa lang yung magandang kanta. Yung bang walang sino man ang nabubuhay ng sa sarili lamang, walang sino man ang mamamatay ng sa sarili lamang, lahat tayo may pananagutan sa ating kapwa. So, let's use it. Exactly. Di ba? Ang saya-saya, ang Tsaka sarap-sarap. pag nagbibigay, sana walang self-serving purpose. That's right. Oo. Ako, I got involved particularly with children. Kasi as an adult, diba, it happens na may mga times na dami mong problema, hindi mo na alam na gagawin mo. Parang you look back on happy times in your life to give you strength. And ako, I had a happy childhood. So for me, when I feel bad, I remember, well, at least I was blessed, my parents were there for me, I was happy. So parang I wanted to give back to children rin. I felt na if you could just create a few happy moments for their childhood, for their memories, then you've done something to help them. I'll remember that for the rest of the life. Kukwento mo yung kinukwento mo kanina. Ito po sa mga cancer patients. Actually, hindi lang sa Christmas Day talaga ako na-involve kumaga sa pagtulong. Like yung, siguro mga 3 cancer patients na mga bata na yung na-visit ko sa either sa hospital or nag-meet kami sa house nila. Kumbaga parang merong mga, like yung isa, nag-passed away na siya. Siguro mga 9 years old pa lang siya, girl. Ang last wish niya, gusto niya ako makita ng personal, tsaka kantahan ko daw siya nung song ko na Bakit Pa. So, nakaka-touch din talaga dahil nung nalaman ko na tumawag sa akin yung mga doctor sa East Avenue Hospital, hindi talaga ako nagdalawang isip, napuntahan yung bata. Kumbaga, sabi nga nila, many are called but few are chosen. Yung bang to be given a role to do this is something very, very important. Yung bang piliin si Jessa, piliin si Christine, it's food something for the else. soul. That's right. That's right. Food for the soul. And it's nice that, like, for me, I was a nursery school teacher for a while with the kids. They didn't know who I was. Kaya palang hilig mo sa bata eh. Minsan nasa school ako, tapos sabihin sa akin, Ate, nakita kita kagabi sa TV. Anong ginagawa mo dyan? Parang, hindi ako yan, kapatid ko yan. Yung parang that just you went and spent time. Kasi parang sometimes you feel like, as a, on TV, parang, why are they with you? Are they with you because they're really your friends or because of who you are on TV? But these people, they don't really care. They just want to be, to be with you. So it was very sincere. Nagsalita ka. Oo, salamat. Kasi galing-galing nyo, nakikinig kami. You know, I was telling Christine kanina, Pwedeng preacher eh. tama yung direction ni Christine, bata. Kasi, you know, the child are still tomorrow. Sila yung pag-asa natin. You know, Sila yung magiging that's leaders right. in the future. And Sana. even how good we are, our lifetime is not even enough. Kasi there will be children and children that will be born. So dapat i-contaminate natin yung mga bata pa para gagawin nila yung ginagawa din natin. Kasi ang buhay natin hindi sapat. Gumawa man tayo ng kabutihan, hindi sapat yan. Magaling. Ako naman, nung one instant na nakareceive ako ng letter, nakareceive ako ng letter from the sisters in Cebu. Kasi nag-donate nga kami ng pera. Nakareceive ako ng letter, tapos napaiyak ako dahil sabi niya, ang pera daw, it came in time na they used to feed the children in Cebu City. Na wala na silang perang pambili. It came in time yung dollars daw nang dumating. Saka binigyan niya ako ng medalya. Na may God bless you, gano'n. Parang touching. You know, it's also important that you choose your beneficiaries. Hindi Dapat talaga. lahat. Kasi, you know, there are also a lot of people who takes advantage naman. Yeah, Nagsasamantala. So, dapat pipiliin mo talaga those people who needs you most. Yung that time na kailangan kanila, nandyan ka. Yung bang proper help on proper time. Dapat lahat proper timing. Julio. Maraming Na at last. Julio, You know, that's very important yung kanya. Yung peace. Peace. Safety naman yan kayo. Sa akin naman, yung aside dito sa pagbibigay ko ng service ngayon, at this point in time, service na binibigay ko. Pero during
yung panahon na maayos-ayos yung kitaan nung araw, talagang on my own ako talagang mga less fortunate yung mga bata nagbibigay talaga ako pag-eskwela sa mga ilang mga taong tingin ko dapat mabigyan. Yun on my own yun, personal ko ano yun. Pero noon yung araw yun. Pero ngayon, servisyo na lang. Servisyo na lang ngayon. Mas mahalaga. That's very important. Yung time. Time. Sabi nga, it's not the amount, it's not how much you will give, but your time. Just to sit down with them, even for 10 minutes or 5 minutes, you give time and talk to them, that means a lot. At saka Ricky, hindi tayo basta-basta mabigay sa isang institution na marami nang tumutulong. Yes. Kagaya na sabi mo kanina. Piliin yung mga dapat. Kasi maraming mga institution na mayaman na eh. Yeah, totoo yan. You know, maraming mga institution na kailangan talaga. Mas na walang-wala kailangan, pa. mas That's true. kailangan. Ngayon, kasama po namin si Sister Teresita Montaniano, Administrator of White Cross Children's Home, kung saan volunteer si Christina, at kasama rin niya si Jason at si Russell, dalawa sa mga kids sa White Cross. Jason and Russell. Ano ka, Jason? Si Jason. Sana si Russell. Ilan taong ka na, Jason? Ikaw, Russell. 7 ka rin? Ha? Hello, sister. Hello, good morning. Anong wish niyo nitong Christmas? Damit. Gusto mo? Damit. Naman. Damit din gusto din. mo? Ito, damit para sa inyo. Granted! Yan, para sa Bilis. Merry Christmas! Merry Christmas. Thank you po and Merry Christmas. Sister, si Christina's been with you 6 years. Yes. And Ano masasabi niyo? she has been our partner in making White Cross develop and improve. You can see now the improvement of White Cross. It's really different since Christina arrived in our institution. Sister, ano ba kayong na-encounter o nakikilalang mga tao tulad ni Christina na willing mag-help, willing mag-volunteer? Actually, through hair. Marami na ngayon pumupunta sa amin. Oo. Contamination. Pero before that, Parang nagkaroon na example. oo, yes. Kailangan talaga. Parang You have yung to sinasabi ni ano na nakakontaminate niya ibang tao. Sana yung mga nanonood, makontaminate din kayong lahat. Oo, I think that's very important eh, yung bang makontaminate mo ang tao para sa maganda. Actually, mauusig mo kanilang damdamin for them para, ay, ayan, White Cross pala yan. Tama nga si Mama Ricky na kailangan nalalaman nila kung ano-ano yung mga foundation or organizations Na kailangan. Natutulungan. na kailangan ng tulong at kung paano sila makakatulong. Tsaka wag sana lang tuwing Pasko lang. Kasi Yes. nangyayari yan. Pag All year Christmas, round. they go Yes. there. Pero the rest of the year, nakakalimutan. And if you find a foundation na you work with them well, sana uulit-ulitin. Hindi yung you go there once and then you forget about it. So yeah, they need help all year round, not just Christmas. It's got to be a continuing program all the time. Sino ko kontak nila? Oh, Sister Well, sir, Christina. yan. Sa White Cross, si Sister Tere, pwede mo kaming tawagan. Ang number namin is 724-2145. Ito naman, minsan kasi iniisip, marami nag-iisip siguro, syempre, not everybody is blessed with extra to give. No? Kasi marami nakakasip, naku, hindi ko ata kaya ng ganang klaseng pagbibigay o pagtulong. Ano pa kaya ng other ways, maliit man o malaki, ang magagawa ng ibang hindi marami ang maibibigay with regards to gamit or pera? Siguro sa amin ho yung pag-volunteer na kagaya ng ibang ina, meron silang organization na yung tawag sa kanila yakap ng ina. Yakap na. So ganda sila yan. po ang nagyayakap at saka nakikipag-usap sa mga bata. So yun po ang pinaka-importante. Mabigyan ng pagmamahal yung mga bata. Kagaya na, sabi nga namin kanina, no, it's not the amount of money, it's not the money per se, it's not the goods that you bring, but the time that you will spare. Imbes na nasa bahay ka, makikipag-away ka sa asawa mo, sisigawan mo yung katulong mo, umalis ka na lang ng bahay, go to White Cross, go elsewhere, give caregiving, you know? Ibang caregiving. Oo. Gaganda ka pa, di ba? Kasi makipag-away ka sa asawa mo, aaway mo. At the end of the day, kung sumido ka, you know? Lalo na yung mga bata, talagang sila yung mga bata yun ang mga nangangailangan ng atensyon eh, di ba? So, napaka-importante. Ako yung time na naging nursery school teacher ako, actually I was just a helper. I didn't have money to give. But at the time, wala akong trabaho. So sabi ko, kesa naman tatambay ako sa bahay na may inis lang. Yan, itong dalawa, estudyante ko. And it really, yung time lang, they really appreciate it.
Kumbaga, making your time meaningful. Nako, itutuloy pa po natin ang pagbibigay sa pagbabalik ng sis. Always be, we are sisters. We are sisters. Always be, we are sisters. We are sisters. Iba-iba ang paraan. Basta ginusto natin, magagawa nating magbigay. And there are other ways of helping people this Christmas. Yan po i-share ng ating mga guests today. Mga sis ha, makinig kayo sa mga tips nila. So, syempre, iba't iba ang needs ng bawat institusyon. Like you said, aside from food or toys. Toys. Syempre, iba-iba yan. Ano pa ba yung mga maaaring ibigay? Aside from pagkain, aside from toys at damit. Medicine. vitamins. Ako, I feel that very neglected ugali yung pagbabasa ng books. I feel that every household has books and people believe that I want to collect books. But what do they do with these books anyway? They gather dust, they don't go back and read them again. Why don't you share it with the poor? Especially the poor people who feel that, mahirap naman kami, hindi kami nagbabasa kasi mga bobo kami. We should change this kind of thinking. We should let them know that reading books is very beneficial. Na imbis na sila nanonood ng mga crime, nagbabasa ng comics, well, hindi naman sa minamaliit ko mga comics at saka mga tabloids, but ano ba naman talaga ang matututunan nila dyan? Magbasa kaya kayo ng libro, i-uplift ninyo ang intellectual capacity ninyo, huwag nyo isipin na bobo kayo. Just one book will open up a whole new world for them. But of course, we know that books are very expensive, so we can share our books that are gathering dust in our house. Mamigay tayo ng libro. In short, tanggalin yung mga gathering dust ng bahay. Yeah, Ipamigay yung mga lilinis libro. pa ang bahay Kasi hindi mo naman mababasa yung libro. Hindi mo naman babasahin uli yan eh. Like every house. How many old toys na meron sa isang bahay na hindi na nilalaro ng mga bata? Exactly. Then let other children play with it because hindi naman lahat ng bata may laruan eh. Yung mga anak nyo, dalhin nyo sa orphanage, tapos sila magbigay para ma-appreciate nila. They will learn the giving values. Ako naman, I always appeal to all my friends, lahat ng tao ko namimigay. I always appeal for dextrose. Kasi yung Cancer Institute, dextrose. Kasi yung Cancer Institute ng PGH, I adopted that for the last 4 years, you know. And there are a lot of people who die because wala silang pambili ng dextrose. And dextrose is only less than 100 pesos. And dextrose is life-saving eh. Kung ba magpapaprolong ng buhay ng tao. Yung iba ni walang butterfly, yung pantusok ng dextrose, wala sila yung pambili. Sabagay, hindi lang mga bata. Siyempre, din medical supplies, importante din. Medical supplies. Andiyan din yung mga matatanda na wala nang kumakalinga sa kanila, yung mga iniiwan na lang. I think yun talaga yung personal touch, yung love. Hindi mapalitan yun ng amount of money eh. Oo, walang amount of money. Tsaka tama si Ricky, kung wala kang maibigay, you give your time for them. Diba? That's true. And they will never turn you away. And hindi naman sabihin na, ay, naku, ganyan. They will never turn you away if you're just gonna come and spend time with them. May They'll nakilala really ko siyang appreciate it. dito sa yung Hope for the Aged. For so many years, hindi siya dinalaw ng mga anak niya. Ibang, she needed something, yung love, ganon. Tapos kinausap ko, umiiyak pa siya eh. Ako, umiyak din ako. So, para bang, kailangan talaga lang atensyon ng konti. Hindi, yung kagaya ng sabi mo na love. You know, like me, I adopted a group called the Philippine United Senior Citizen Association. This is the PUSCA. This is an organization of all senior citizens in the whole Philippines. I always give them Christmas party. I gather more than thousands of lolos and lola. And all of them, ang feeling nila, excess baggage na sila sa bahay ng kanilang anak. Yeah. Hindi sila pinapansin. Well, siguro hindi natin dapat tingnan on that point. Lagi ko sinasabi kay matatanda, lagi kayong may silbi. Kausapin niyo yung mga apo nyo. Teach the values. They want to feel useful. That's right. Yes. Teach the values na yung dating values natin. Kasi mga nanay, tatay lang, nagtatrabaho na. So wala na nagtuturo sa bata. Rather than to leave them to the maids, turuan ng magandang asal, yung pamumupo, all those things. The old people can do a lot of things. Si Jessa. Talking about yung sa mga old people, katulad sa case ko, yung lola ko, bedridden na siya. So, alam mo yun, since hindi siya nakakalakad, hindi na siya nakakapunta kahit saan, yung attention talaga, yung kausapin mo siya, makipagkwentuhan ka, patawanin mo, napaka-importante bagay. Si Ding Dong, yun ang ginagawa sa kanya, kaya love na love ni Ding. Love na love siya ni Ding Dong. Niya si Ding Dong. Niya si Ding Dong. Pareho vice versa. We will never know where we're heading
unless Yeah. we know our roots kung saan tayo nanggaling. Exactly. Ito, yun. Di ba nga you say, when you're on TV, di ba, you're only as good as your last performance. Pero you think about it, not only on TV, you're only as good as your last day. So you make sure na when you go to sleep at night, may nagawa Maganda ka. ang Oo, ginawa. may nagawa So you have ka. imparted something beautiful to the televiewers. Kumbaga, hindi ka lang umapis sa television, dakdak ka ng dakdak, pero yung sinabi mo, baliwala, dapat like kami iiwanan sa tagapanood na something that they will remember you by na, ay, gagawin ko din yun. You contaminate people. Actually, that is our that is our role actually. Contamination. We're on TV. It's a very powerful tool. If used badly, Yeah. maraming mapapasama because we That's true. contaminate people. Yeah. But then if used for the betterment of everybody, makakontaminate din natin yung mga tao na That's true. gumawa ng maganda. Sabi nga natin, changing others people's life, it's such a task, big task. Pero hindi nila nare-realize, dapat yung change magsimula sa iyo mismo, sa puso mo. Pag nag-change na yung puso mo, you'll never know. You Everything have done else so will much come. already. Yes. Hindi mo alam, ang dami mo rin na nagawa. Si Julio, gusto ko tanungin. Kanina sabi niya tumutulong siya sa yung nasa salita pag may nasusunog, o kaya kung may nagiging problema, let's say, binagyo, or anong klaseng pagtulong ang nagagawa niyo? Sa case ko, ako nga sa may advertising side, ibang mga kilala ko sa ibang kumpanya, nahinga namin naman kung ano ng mga yung mga produkto nila. Oo, then yung mga kaibigan, yung mga gusto nga pala pasalamatan si G.K. Oda sa pagbigay niya ng mga damit dito sa mga nasunugan naming sa Tondo. Yun. Yung mga, kumbaga siya yung nagtatawag, Yeah, exactly. naghahanap po sa makakakuha ng mapangtutulong. So kahit naman hindi kayo mismo magbigay, pwede na nga naman kayong tumawag, your Effort friends, din. yung oras pa rin, di ba? Tsaka Julio, ano yung isa? Yung talima ba yun? Yun na nga, yun yung nabanggit ko. Yung isang sinabanggit ko, yung Bright Life for Life Society. Ginawa namin to way back 5 years ago pa. Nung madalas ako magpunta sa Japan noon, meron akong grupo na salihan doon, Fujisawa Community, Filipino Community. Ginagawa nila, pa-social ng pa-show. Then, yung proceeds nila binibigay sa amin. Then, at one point, nagpunta na rin kami sa White Cross, sa mga, Nag-distribute talaga kayo? na kami ng mga kung ano ng mga gamit. Pangailangan. Oo, magandang tipo. Ang mahirap sa pagbibigay po, di mo minsan alam kung anong dapat ibigay, kung saan ito mapupunta. Halimbawa, mga street children, di mo naman sila pwedeng bigyan ng pera. Yan yung pera, yung dinadala kung saan nila magagamit. Kung pagkain naman, baka hindi naman maging sapat. Lalo na yung mga nasa home for the aged. Dapat alamin po muna natin ang pangangailangan nila. When we return, yan po ang tatanungin natin at malalaman. Iba-ibang activities na ang ginagawa ng ating mga guests at ilang araw na lang Christmas na. Ano naman kaya ang kanilang mga ongoing fundraising or benefit activities this Christmas? Ako, Jelly, Janice, I started my Christmas early. Yung bang simula nung 7 ng December, ginather ko lahat ng mga orphans sa lahat ng orphanages sa buong Metro Manila. There are more than 800 children. Binigyan na sila ng regalo, pagkain, at saka yung maghapon na rides ng Fiesta Carnival. I would like to say thank you to Fiesta Carnival. Yung bang enjoyment ng mga anak na may kaya, I gave it to the orphans and the different orphanages. I also spent Christmas with the senior citizen sa Boys Town at tapos sa hapon naman nung 13, I spent the Christmas with all the senior citizen. Binigyan ko din ng mga regalo, pagkain, sayawan, yung the enjoyment of the older people. They have very simple enjoyment in life. Tapos nung 13, I spent Christmas in PGH Cancer Institute na kung saan that's very close to my heart. Yung mga batang may mga cancer, I'd like to spend Christmas with them, give them gifts. Yung bang the fact that you go there for one morning and people forget they're all dying. Siguro napakalaking regalo na sa Panginoon Diyos yung bigyan sila ng kaligayahan. Kahit konti kaligaya, kahit sandali. That's right. Yung ginagawa ko lahat yan earlier because on Christmas time naman, I would like to spend with my family. Your family. Yung pamilya naman. Kasi baka we're doing so many things for other people Pero and we forget nakakalimutan our natin ang family. pamilya. Hindi naman dapat yun. That's right. Which is the true essence of Christmas is yung talagang pinanganak yung Panginoon natin and we share that with our family. Ako, I have a special assignment na binigay sa akin ni Sister Tere. Kasi problema namin sa orphanage,
I've been there 6 years, no? Yung mga cribs na nakikita ko when I was there 6 years ago, nandun pa rin. So they're medyo, dilapidated na. Okay. Tapos ang problema namin, recently, yung mga kids gumagapang, tapos nahuhulog, so putok ng ulo sa umaga. So it was a problem. So Sister Tere asked me, I'm still collecting donations, kulang pa, to put together 20 new cribs. May na nag-donate ng isa and people are giving money. Kahit na anong amount, kahit na 50 pesos, kahit na 100 pesos, anything will really be appreciated. Ano na lang, Christine, mag-appeal tayo sa mga televiewers. Yung mga kahoy na nakatambak sa bahay nila, dalhin sa White Cross, then we'll get a carpenter to fix them, diba? Tapos kailangan din nilang, they need towels, face towels, kasi there are 100 children, naghahawa-hawa ng sarili ng towels. Mga sipon. So they will have their own, no? So yan, if there's anyone who would like to help us, you can call us again. Our number is 724-2145, and we're at 276 Santolan Road sa San Juan. Malapit lang pala, no? Oo, malapit San Juan. lang. Anong plano nyo every Christmas, di ba may ginagawa kayo? So what's your plan for this Christmas, Jess? Actually, ngayon pa lang naka-ready na yung pamimigay namin ni Ding Dong. Naka-box na yun yung ibang sobra namin na clothes. Siyempre tayo, di ba? Kapag minsan isang beses lang, diba? isang beses lang, hindi mo na pwedeng suotin. Yun, yung mga clothes, yung mga shoes. Tapos, siyempre, mamimigay din kami ng food, ng medicines. Tapos, pero probably sa mga bata, yun yung target namin ni Ding. Suggestion, siguro dapat yung lahat ng celebrities, manguha tayo ng mga damit, then we auction them. Tapos the money should go into any charitable institution that you wish to. Nagawa na namin niya actually last year yan eh. Yung isang TV show, we auctioned lahat ng mga clothes namin, binenta namin sa isang garage sale. Tapos with the money, we were able to raise 30,000. Sabi namin, ba't mo gagawin yan? Ano naman makukuha mo doon? But you'd be surprised. And na kami mismo na nandun sa Changi, tapos binabenta namin yung garage sale yung clothes. We were able to raise 30,000. And we were able to buy a freezer and an air conditioner for the needs of the White Cross. That's good. May project kayo, Julio? Ako, yung pa rin yung aking ongoing, di ba? Ongoing pa rin sa akin, like yung clothes and yung pa rin ang inaasikaso. Tawag-tawag ever. Yan, kung may mga, yan si Julio. Tawagan natin. Ako naman, I will coordinate with Spexon and Ricky. Maganda Paradise pa nga natin. Contaminate na natin siya. Contaminated na already. Yan ang sinasabi mo. For the day. Yeah, contaminated. Achieve niya, accomplish it for today, si Tita Glo. Yun ang sasabi natin maraming gustong tumulong. Hindi lang alam saan tutulong. I'm sure there will be hundreds and hundreds of them. Thank you very much for your inspiring words. Thank you for being good examples to our society pagdating sa pagbibigay. Our pleasure. Thank you very much. Magbabalik pa po ang sis. Nakaka-inspire yung mga guests natin, no? Kasi totoo yun. Sometimes we complain. Yung pinakamaliliit na bagay yung, wow, ano ba yan? Ang init, sira yung aircon. Oo, tapos pero samantalang yung iba. Di ba? Sila nga walang mahigaan eh. Di ba? Yung mga iba walang si mahigaan. Mama Ricky. Ito ang kanyang talent fee. Gagamitin natin pamigay para sa mga orphans. Binigay po niya. Binigay po niya. Di ba? Ano ba naman yung... Ano ba naman yung ganun, di ba? The thing is, pag may sobra, at alam naman natin, hindi naman din natin talaga kailangan, di ba? Bigay na natin Ano ba naman sa iba. yung... Ano ba naman yung share natin? Kung wala naman tayong mabigay na pera or kagamitan, oras. Time and effort. Kasi syempre, ang mga bata nga kailangan nila talaga ng kalinga. Yung hug, yung pag may magbubuhat lang, minsan kausap lang, kailangan nila. Atensyon, yun talaga. So sana, hindi lang natin naiisip yung mga bagay na ganito sa Pasko. All year round. I think all our lives, we should think about that. Yeah, para ma-appreciate natin kung gaano tayo ka-bless. Exactly. Diba? Kasi minsan, pag reklamo nga tayo na reklamo, parang kulang pa. Eh sila, wala nga halos eh. Tapos tayo, reklamo tayo na parang ang laki-laki ng mga problema natin. Exactly. That's why, kaya nga give love on Christmas Day. Kasi correct. Kailangan na kailangan yun. Okay. Kailangan na sana po ay na-inspire din kayo
sa aming episode today. Kasi kami, for sure ni Janice, talagang Na-contaminated kami. Bagong word for today. Contaminate. Okay, thank you for joining us. At magkita-kita po tayo muli dito lang sa Sis! Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, FNH, Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Salon de Manila, Janelin Shoes, Wade Shoes, Mano Mano, JBL Furniture Corporation, Grand Flora, Bio, Our Home, The Barnyard, and Union Square.